Hi guys, welcome back. So ngayon, isang ola na naman ang pag-uusapan natin. Ito ay si pautang peso. So sila ay na-approve ng SEC noong 2019 sa company name na LHL Online Lending Inc. Para sa mga nakatry na ng ganitong app, ganun pa din guys. Maglalagay pa din tayo dito ng number and then mag-a-allow pa din tayo. So, i-allow nyo yung app nyo and then, ayan, ganyan siya. Ganyan yung sa dashboard. Welcome to pautang peso. So, ayan, maglalagay pa din tayo dito ng basic information natin guys. Job information, yung company natin, yung mga details ng company natin. Ayan, and then, yung sa emergency contact, may isang co-maker at 3 reference. Bali, parang 4 lahat yung ilalagay nyo na emergency contact. Just in case daw. So, bahala na kayo dito guys. Diskarte nyo na kung ano yung ilalagay nyo dito na emergency contact. Para hindi kayo ma-stress. Ayan, kung may mga kakilala kayo, sabihan nyo sila. Or kung may mga extra SIM kayo or number na registered, yun na lang ilagay nyo guys. Mas maganda na kayo-kayo lang or family nyo lang. Para less stress. And then, mag-upload tayo dito ng one valid ID at selfie. So, ang additional, yung employment certification. Ito ay ang mga work proof. Kung meron man tayo guys, pipili kayo dito kung anong meron kayo. Ayan, may employee ID card, payroll, employment certificate, mga ganon guys. Ayan, work group screenshot. Kung may mga kasama kayo sa trabaho, ganon, yun ang i-upload nyo. Ayan, at pagkatapos nyo dyan guys, next nyo lang para makita natin. So, dito, ang available amount ko ay 3,500 daw. So, para makita natin, mag-a-apply loan tayo para makita natin yung loan details natin. So, ayan siya. Ayan, pero bago yan, mag-a-add muna tayo dito ng collection method. Kung saan yung gusto nyong disbursal, kung saan nila ihuhulog yung ilo-loan nyo na pera. So, ayan, may e-wallet, bangko, remittance. Ayan, pipili lang kayo dyan guys. Sabi niya is multiple choices. So, pag sa e-wallet, lalagay nyo lang yung number. Pag sa bank naman, ilalagay nyo dito yung account number nyo. So, nandyan na din yung mga fees ng mga pipiliin yung collection method or disbursal method. Ayan guys. So, dito, itatry lang natin yung 1,500 kasi ito lang yung minimum. Tapos, 3,500 yung minimum para mas masundan natin yung sa loan details natin. Ayan, at ang loan amount is 1,500 nga, 'di ba? Ang net proceeds mo ay 905 kasi yung total fees na ibabawas ay 695. At 7 days lang ito at ang ibabalik nyo sa kanila ay 1,600. O 'di ba? Ang daya nila. Sobrang bilis nga ng application, mataas ang credit limit, pero Diyos ko naman ang mga ibabawas. Halos kalahati naman sa ilo-loan natin. So, 'di ba, parang grabe talaga. May nabasa pa ako sa comment guys na yung mga ganitong app ay legal na hold upper, kaya wag na natin gamitin guys. Tama nga naman 'di ba? So sobrang laki ba naman ng mga charge para na tayong na hold up ng harap-harapan. Imagine mo, parang ikaw na yata yung magpapasahod sa mga agents nila sa sobrang laki ng mga pinapatong na charges, yung sa mga fees nila, yung assessment fee, management, payment expense, transfer fee, tsaka interest. 'Di ba? Sobrang laki talaga.
So, si pautang peso guys ay hindi siya recommended kasi sobrang laki ng interest. Ayan, at nagka-idea na naman tayo kay pautang peso. So, kayo pa din ang magde-decide guys kung itutuloy nyo itong si pautang peso. Be a good borrower lang or be responsible borrower para less stress. So, para sa mga di pa nakakapag-subscribe, consider subscribing para ma-update kayo sa mga bago ko pang mga uploads na kagaya nito. Bye!